Ayon sa balita, isa sa mga nangungunang internasyonal na designer ng alahas, Nancy kasama ang anak na bumalik sa bansa. Sabi-sabi, si Nancy ay bumalik sa bansa para hanapin ang ama ng kanyang anak. Ayu. Alprard. Aking mahal. Ikalawang mahal. Ikatlong mahal. Sa pagkakataong ito, babalik sa bansa. Kailangan sundin ang utos ni Mama. Huwag nang maging kasing taas ng dati. Sobrang ingay. Mama, ikaw ay isang nangungunang designer ng alahas. Kami ay mga batang talento. Bakit kailangan maging mababa ang profile? Mommy, may mga tao na nakatakdang hindi maging mababa ang profile. Mababa ang profile, mababa ang profile. Daddy. Kami ay mga batang henyo. Bakit napakamaingat? Ginoo, ang iyong kapatid na babae sa ama. Yiking Yin. Ilang araw mula ngayon ay ikakasal. Sa pinuno ng pamilya G, na si Ji. Narinig ko, na si Ginoong G ay nagtanong sa kanya. Ginoong Meng, naidala na ang tao sa hotel. Nancy, ngayong gabi, kailangan mong magsaya. Mainit. Sino ang makakatulong sa akin? It's me, hey you, baby, ain't nobody coming to me. Sino ang nagdala sa iyo dito? Honestly, Kailangan mo lang malaman. Tungkol sa nangyari ngayong gabi, ako ang bahala. Kahit gaano pa man ang pag-ingat, nahulog pa rin tayo sa kanilang bitag. Buti na lang, nagtanong lang ng hindi sinasadya. Estrangherong lalaki. love of my life, you are the only one I need. Hey, what you doing to me, babe? I'm really feeling your swag. You got me twisted like that. Now I'm smoking on your vibe. Got me stay hitting the floor. But Anim na taon na. Yiking Yin. Sa wakas, bumalik na ako. Gusto mong magpakasal sa pamilya G. At mamuhay ng marangyang buhay. Impossible. Tatay. Ginoong Joy. Ito ang hotel. Mga benta sa unang kalahati ng taon. Tingnan mo ito.
Tatay. Tatay. Nahanap na kita, Lele. Ginoong Joy. Pakitingnan ito. Tatay. Tatay. Nahanap na kita, Lele. Bata. Hindi ka pwedeng basta-basta tumawag ng tatay. Kami si Ginoong G. Isa sa mga walang asawa at walang anak. Anong ibig mong sabihin? Yung mga mata ng batang ito, talagang medyo kamukha ko. Bata, siguradong nagkamali ka ng tao. Hindi ako ang tatay mo. Hindi ako nagkamali ng tao. Ikaw ang tatay ni Lele. Nakita na kita. Kagaya ka ng nasa litrato, gwapo. Kung hindi, hindi ka sana naging choice ni mommy noon. Kaya siya napili. Nasaan na ngayon si mommy? Nandoon si mommy. Lel, sinabi na sa iyo ng mommy na huwag kang magtampisaw ng walang dahilan. Mommy, nakita ko na ang gwapong tatay. Siya iyon. Mommy, nakita ko na ang gwapong tatay. Siya. Itong babae, nagbibigay sa akin ng napakapamilyar na pakiramdam. Dapat hindi niya ako maalala. At tiyak na hindi niya alam na si Lele ay kanyang anak. Sinabi na sa iyo ng mommy noon pa. Patay na ang tatay mo matagal na. Tara, sumama ka kay mommy. Ginoong ito. Kami, nagkita na ba tayo sa ibang lugar? Kami, nagkita na ba tayo sa ibang lugar? Pasensya na, hindi kita kilala. Umalis ka. Paalam, Itay. Kakaiba. Bakit parang may sakit sa puso ako habang pinapanood silang umalis? Parang may sakit sa puso ako. Ate, araw-araw nakatingin sa computer ang kuya. Lalong lalaki ang iyong pagkabulag sa mata. Palaging nagbabasa si Sanbao. Magiging matanda sa pagbabasa. Kuya, iha, katatapos ko lang makita si Daddy. Xiao Bao, nakita mo na si Daddy. Tatay, gwapo ba? Tatay, gwapo ba? Napakagwapo at mahinahon ni tatay. Pero niyayakap ako ni Mama. Mama, bakit? Hindi tayo pinapayagang makita si tatay. Mama, gusto naming makilala si Itay. Inay, nagsabi ka na ba, noon pa sa inyo, na si Itay ay matagal nang pumanaw? Nagsisinungaling si Inay, yung tao na yun at si Itay. Magkapareho ang hitsura, ngunit hindi ito maipapakita na siya ang inyong tatay. Sige na, nandito na kayo. Panahon na para maligo sa itaas. Kailangan ng umakyat ngayon din. Kakausapin ni mommy mamaya. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis. Bini-bini. Salamat sa iyong pagsisikap. Ito lang ang makapagsasabi ng agad tungkol sa bagay ng Ye family. Salamat. Responsibilidad ko ito. Dahil bumalik na ako ngayon. Kailangan kong alamin ang katotohanan tungkol sa pagkadapa ng nanay ko noon para mapaghigantihan siya ng personal. Tama nga. Ang kasalan ni King Yin. Kailan ito nakatakdang mangyari? 3 araw mula ngayon. 3 araw mula ngayon. Hulyo 18. 7 taon na ang nakalipas. Noong nahulog ang nanay ko mula sa gusali. Yung mga tao sa pamilya na mga traidor. Natatakot ako na matagal nang nakalimutan ang kanyang presensya. Dito ay lahat ng impormasyon tungkol sa pamilya Noong araw, si King Yin,
Nagpanggap na siya ay si G. Ibay, na nakipag-isa sa isang gabi. Gusto niyang pilitin si G. Ibay, maging responsable sa kanya. Ilang taon na ang nakalipas. Sa wakas, natupad na ang kanyang nais. Hindi ko alam kung bakit. Sa loob ng 6 na taon, hindi siya nilapitan. At sa likod ng mga eksena, patuloy na nag-imbestiga ang pamilya G tungkol sa nangyari noon. Parang hindi siya naniniwala. Si Kingin ang babaeng iyon noong araw. Hindi niya mahahanap dito sa amin. Si Kingin ay nakatapak sa aming mag-ina habang umaakyat. Kaya pinayagan ko siyang sa pinakamataas na lugar. Malakas na bumagsak, nabasag at nagkalat. Ano ang balak ng dalaga? Napakahalagang bagay ito. Siyempre, dapat isama ko ang nanay ko. Si Abay, ang late na nito. Nasa trabaho ka pa rin. Abay, narinig ko mula sa tagapangalaga na abala ka kamakailan at pagod. Matagal na tayong hindi nagkikita. Mahabang gabi. Mas mabuti kung gagawa tayo ng masayang bagay. Sige ba? Bakit kapag siya ang humahawak, parang may nakakasulasok sa akin? Noong mga panahong iyon wala. Sana'y ako ang may problema. Pa rin. Bakit ako nakakaramdam ng sama ng loob kapag siya ay humahawak sa akin? Bay. Ipinagdiriwang natin ang ating kasal bukas. Bay. Kahit na anong laman ng alak, ano ngayon? Uminom tayo ng magkasama. Kahit papaano, ikaw naman ang babae ko. Nakalimutan mo na ba? Yung gabing iyon 6 na taon na ang nakalipas. Kailangan ko bang uminom para makaramdam ng pagnanasa sa kanya? Para lang makaramdam ako ng pagnanasa sa kanya. Amang amoy pawis, hindi marunong magpakatino. Nakikipag-ugnayan sa ibang babae. Pinapahiya kita. Ang tatay mong amoy hangin ay hindi marunong magpakababa. Hindi mapakali sa ibang babae. Pinapahiya kita. Masama ang tatay. Ayaw kay nanay. Ayaw na naming mahalin ka. Tatay. Noong gabing iyon, 6 na taon na ang nakalipas. Nakalimutan mo ba? Nagalit kami. Kailangan kang parusahan ng mga asong ulol. Boss G, may problema. May nangungunang hacker na umaatake sa seguridad ng kumpanya natin. Kung ganito ang mangyayari, may problema sa firewall. Ang mga lihim ng kumpanya ay maaring lumabas. Ano? Nasaan ang mga tao natin? Mas mataas ang antas ng kalaban kaysa sa atin. Ang mga tao sa kumpanya natin ay nagbigay ng lahat ng makakaya nila. Hindi rin mahanap ang huling lokasyon. Itakda ang isang tinatayang saklaw. Malawakang paghahanap. Abay. Umuwi ka na. Huwag ka nang bumalik sa bahay ko. Nang walang pahintulot ko. Lumayo ka. Abay. Ginoong Joy. Nandito lang ang lokasyon. Ginawa ng ating tao ang lahat. Ngunit hindi pa rin mahanap ang huling lokasyon. Parang naglalaro lang sila sa atin. Nagtatawanan sila. May mga atake sa firewall.
Ngunit ang mga lihim ng kumpanya ay hindi na ilabas. Siya iyon. Nakatira dito ang mag-ina. Ginoong Joy. Ang huling lokasyon. Nasa dito pagkatapos ay nawala. Nakuha ko na. Pumasok ka na sa sasakyan at maghintay sa akin. Sandali lang. Ito ang bunso kong kapatid na babae. Siya ba ang sinasabi mong tatay? Ang gwapo niya, sobrang gusto ko. Tatay, anong nangyayari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Bata. Nagkita na naman tayo. Tatay, nasaktan mo ako. Ang sintomas niya. Bakit parang pamilyar ito? Naku, hindi naman siya muling na-drug, di ba? Ikaw, anong nangyari? Ako. Anong ginagawa mo? Ang bango ng babaeng ito. Napaka-pamilyar. Ikaw ang babae noong gabing iyon. Anak, taas. Mama, tingnan mo ako. Parang noong gabing iyon, wala na akong maalala. Yung babae noong 6 na taon na ang nakalipas. Hindi talaga si Iking Yin. Ginoong Joy, nagising ka na. Ngayon ay ang iyong pagtanggap sa engagement kay Miss Ye. At ang kasalan. Kagabi, sino ang babae na iyon? Si Yenaxi siya. Si Iking Yin, kapatid na babae na may iisang ama ngunit magkaibang ina. Sinasabing, napakapangit ng relasyon niya sa kanyang pamilya. Yenaxi, Yiking Yin, kawili-wili. Gamitin ang buhok na ito para tulungan akong gumawa ng paternity test. Kayo ay may pagdududa na ang batang babae na nakita kagabi ay inyong anak. Nakumpirma ko na ang taong iyon kagabi ay siya ring tao mula 6 na taon na ang nakalipas. Ngunit tungkol dito, kung ang bata ay tunay na, kailangan pa ring tingnan ang resulta ng pagsusuri. Kayo at si Gyanji. Yi, ang inyong kasal na handog. Bisitahin natin ang tahanan ng Ye. Gusto kong makita kung anong palabas ang kanilang inawit. Talagang napakaganda ng aking anak na babae ngayon. Ngayon, ay ikakasal na kami ni Ji Ibay. Sa hinaharap, ang pamilya Ye at pamilya Ji ay magiging magkamag-anak. Ang Ye Group ay maaari pang lumago. Tatay, nanay, nandito tayo sa hotel. Naghintay na tayo ng 2 oras. Bakit hindi pa dumarating si Kuya Bai? Siguradong na-traffic siya. Hintayin pa natin. Yiking Yin. Matagal na tayong hindi nagkita. Yenaxi, bakit ka bumalik? Narinig ko na engaged na ang kapatid na babae. Bilang ate, dapat lang na bigyan kita ng malaking regalo. Ang bait mo naman. Masaya rin ang nanay ko. Ngayon, dinala ko ang nanay ko. Kasama ko. Ikaw. Ang ibig mong sabihin ay, ito ang abo ng nanay mo. Tatay, tingnan mo siya. Sobrang kalokohan. Yenaxi, nabaliw ka na ba? Agad-agad, basagin mo itong masamang bagay. Huwag mong galawin ang lola ko.
Huwag mong galawin ang lola ko. Masama ang pangitain. Ngayon ang araw ng pagkamatay ng nanay ko. Ngunit nag-aayos ka ng engagement party para sa mahal mo. Anong sinasabi mo? Tatay, nakalimutan mo na. Noong 7 taon na ang nakalipas, bumaba ang nanay ko mula sa 2nd palapag. Nabubo ang dugo sa lugar. Nakahandusay siyang duguan sa lupa. Matapang na nakatitig sa'yo. Sa mga panaginip sa hating gabi, nandito ba siya para hanapin ka at kunin ang iyong buhay? Anong sinasabi mong kalokohan? Kaya, paano talaga namatay ang nanay ko? Ang nanay mo ay nagpakamatay dahil sa depresyon. Wala akong kinalaman dyan. Ginoo ng dalaga. Totoo na nagpakamatay ang nanay mo. At saka, ikaw at si King Yin ay magkapatid. Bakit kailangan sa araw na ito, na isang malaking kasiyahan, ay gawing mahirap para sa atin? Kapatid, ako ang nag-iisang anak na babae ng nanay ko. Ikaw isang lihim na kabit. Ang anak na babae na ipinanganak mo ay karapat-dapat na maging kapatid ko. Nancy, ikaw, suway na babae, itigil mo. Ang anak na babae na ipinanganak mo ay karapat-dapat na maging kapatid ko. Nancy, ikaw, babaeng baligtad. Tama na. Tatay, ang tagal na nating hindi nagkita. Abay, sino itong maliit na salot na ito? Bakit tinatawag kanyang tatay? Panatilihing malinis ang bibig mo. Ito ang anak na babae ni G. Ibay. Alam ba ni Abay ito? Tungkol sa nangyari 6 na taon na ang nakalipas. Hindi. Impossible. Paano malalaman ni GC na si Lele ay kanyang anak? Abay, hindi siya pwedeng anak mo. 6 na taon na ang nakalipas. Ako ang kasama mo noon. Hindi si Yenaxi. Itong batang hamak na ito. Siguradong si Yenaxi yun. Nasa labas kasama. Ibang mga lalaki nagkalat. Na ipinanganak. Ayan, Yi. Ipinakita ng EA test. Siya nga ang anak ni Ginoong G. Ano? Alam ko na. Ikaw ang tatay ni Lele. Tatay, binubuli nila si Mommy. Gusto pa nilang itapon. Ang abo ni Lola. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kayo ni tatay na maghiganti. Abay, hindi siya pwedeng. Siya ang babae noong gabing iyon. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Tumahimik ka. Ayaw mo ba na magpakasal siya sa akin? Ayaw mong makita ng nanay mo na umaangat sila sa pamilya G, na mayabang na mukha. Naiintindihan na. Naiintindihan ang ano. Huwag kang matakot, Mommy. Poprotektahan tayo ni Daddy. Ang kasal ko kay King Yin ay nakansela na. Ngayon ako ay sa posisyon ng kapangyarihan ng pamilya G. Formal na inanunsyo. Kami ng pamilya G at ng pamilya Ye. Lahat ng mga proyektong nakikipagtulungan. Ginoong Joy, hindi na mag-aabot. Bye. Umuwi ka na ng mabilis. Umuwi ka na ng mabilis. G. Ibay, salamat sa pagtulong mo sa akin. Pero si Lele ay hindi anak mo. Maaaring may mali kang nalaman. Nancy, resulta ng paternity test. Pareho ang 4 na ospital. Ibig mo bang sabihin na nagkamali ang 4 na ospital?
Lahat sila. Si Lele ang anak ko. Siya ang tanging anak ko. Dinala mo siya ng lihim. Hindi ko pa naayos ang utang na ito sa iyo. Ang utang na ito, hindi ko pa naisaalang-alang sa iyo. Siyempre, maari tayong magbilang ng dahan-dahan. Huwag kang mang-api kay Mommy. Sa mga nakaraang taon, si Mommy ay nag-alaga sa akin at Yichengle. Huwag kang mag-alala. Tiyak na aalagaan ka ni Papa ng mabuti. Kung may gusto kang bagay, sabihin mo lang sa akin. Tiyak na matutupad ko. Si Lele ay may Papa at may Mommy, sobrang saya niya. Gusto na gusto ni Lele si G-Ibay. Hindi ito magiging madali. Mommy, pwede mo ba siyang halikan, Lele? Hindi mo pa nagagawa kanina. Hindi ka pa nakakahalikan kay Lele. Mommy, pasensya na. Hindi ko sinasadyang mangyari iyon. Patawarin mo si Lele na lang. Ikaw ang maliit na masama. Tara na. Sa bahay mo. Sa bahay ko. Ito. Hindi ba't mali ito? Bakit mali ito? Natatakot akong si Lele ay hindi sanay tumira sa akin. Kaya pupunta muna ako sa bahay mo. At mananatili ng ilang panahon. Matagal na akong hindi nakakita ng anak kong babae. Gusto kong makasama siya ng mabuti. Tatay, kilala ko ang daan. Si Lele ay maghahatid sa'yo pa uwi. CJ, tara. Ikaw, maliit na trader. Dahil dito, kailangan munang hayaan si Lele. Itong maliit na salbahe. Nalokohin si G-Ibay. Ihintayin kong maayos ang lahat. Tungkol sa katotohanan ng pagkamatay ng nanay ko. Agad naming aalisin ang bata sa bansa. Hindi na namin siya muling makikita. Sandali lang, mga bata. Ngayon dapat, pumasok na kayong lahat sa paaralan. Yenangsi, matagal na rin siyang hindi nakauwi sa bansa. Hindi ka na ba magtatampo na sabihin ko sa'yo? Na nakalimutan mo kung saan nakatira ang pamilya mo. Paano naman? Ako lang naman. Hindi lang maginhawa gamitin ang keycard. Maghahanap ako ng card sa pinto. Nasaan na ang card sa pinto? Ginoong Joy, nakalimutan ko ang card ko. Kaya hindi na ito makakaabala. Sa inyo na ang mga bagay nyo. Kung may kailangan kayo, magpatuloy lang kayo. Huwag na kayong mag-alala sa amin. Nang hindi sigurado sa daan. Una ay pinapadaan niya ang driver sa ibang ruta. Ngayon naman ay hindi niya ako pinapasok. Yenaxi, anong sikreto mo pa ba? Madali lang yan. Assistant Zhang, maghanap ka ng tao. Buksan mo ang pinto. Huwag na mag-abala. Ako na ang bahala maghanap ng tao. Huwag na, huwag na. Ako na ang bahala maghanap ng tao. Assistant Zhang, tumawag ka. Huwag na, huwag na, huwag na. Sa tingin ko, maghahanap pa ako. Baka makahanap ako. Anong problema ng lalaking ito? Hindi ba niya naiintindihan ang pag-iwas? Kilala ba tayo ng mabuti? Nahanap ko na ang keycard. Nandito ang keycard. Huwag nang maghanap ng tao. CJ, kaya buksan mo na ang pinto. Tatay, ikaw ang anak ko. Tatay, mas maganda ka sa larawan. Mas gwapo na.
Nakita niyo na ba ang mga larawan ko? Lelo, Ningning. Bilisan. Bilisan. Ito na ikaw. Kung hadlangan mo ako ulit, ang dahilan kung bakit hindi mo ako pinapayagang pumasok sa bahay. Nakatago pala sa bahay mo. Ang dalawang anak ko. Hindi lang dalawa. Yenangsi, hindi mo ba dapat ipaliwanag sa akin? Ginoong Jai, noong mga panahong iyon katulad kita, binilin siya ng tao. Ang bata ay aksidente. Inosente ako. Aksidente lang. Kung sinasabi mong aksidente lang ito, magbigay ka ng presyo. May 1,000,000 dito sa card. Gamitin mo kung gusto mo. Pero, anak, gusto kong ibalik si G sa pamilya. Ginoo G, kaya kong alagaan ang anak. Hindi ko kailangan ang pera mo. Huwag mo ring asahang madadala mo ang anak. Ako ang ama ng bata. Ikaw lang ang nagbigay ng ilang spermatozoa. Nagdala ako ng sanggol sa loob ng 10 buwan. At ako ang nagluwal sa kanila. Ako rin ang nag-alaga sa kanila. Ngayon, nakikipag-usap ka sa akin. Tungkol sa kung kanino ang mga bata. Hindi mo ba ito nakakatawa? Sa mga nakaraang taon, patuloy kitang hinahanap. Gusto ko ring gampanan ang responsibilidad ng isang ama. Ngunit, Yenangsi, may karapatan ba akong malaman? Ang bata ay akin. Huwag mong isipin na maaari mo itong agawin. Kung talagang gusto mong makipag-agawan sa akin, sasamahan kita hanggang sa dulo. Ginoong Jai, dapat alam mo na ang lahat. Alam mo na, pakiusap, umalis ka na. Ang kustodiya ng bata, kailangan kong makuha. Kung sa tingin mo ay problema ang pera, maaari kang magdagdag. Umalis ka. Lumabas. Ayos lang pag-usapan. Sige ba? Makinig ka sa akin. Sinasabi mo itong tao. Hindi ba siya mahirap kausapin? Nang maayos kong kausapin siya, itinulak pa ako palabas. Ginoong Jai, gusto niyo bang makuha ang bata? Huwag maging matigas. Hindi ako naging matigas. Binibigyan ko siya ng pera. Pero hindi pa rin siya masaya. Ginoong Jai, ang hinahangad ng bata ay isang buo at kompletong pamilya. Pagmamahal ng ama at ina. Alam din ni Miss Ye. Kaya, hindi kanya tinatanggihan na makipag-ugnayan sa bata. Pagmamahal ng ama. Pagmamahal ng ina. Paano magmahal? Ginoong Jai, una sa lahat, kailangan mong maging mahinahon. Hindi pwedeng gamit ang pera. Ang kapangyarihan ay ginagamit upang apihin ang tao. Ayan, Ye. Ye, hindi siya papayag dito. Tumawag ang nanay ko. Nanay, nasaan ang aking magandang apo? J.E. Mabilis kang umuwi. Ito ang sinasabi mong pag-ibig. Tara na. Ayos kayong dalawa. Maliit na trader. Bakit? Hindi ka sumama sa kuya mo sa paaralan. Mama, masakit ang ulo ko. Kuya, bakit ka humahawak sa tiyan mo kung masakit ang ulo mo? Mama, masakit ang ulo ko. Talaga? Sige, mama, susuriin ko ng mabuti. Saan ang sakit? Mama, hindi lang isa ang apo. Mga kambal sila. Ano? Mga kambal sila. Ano? Mga kambal sila. Bakit hindi mo ba sila dinala pabalik? Gusto ko ang akin. Mga apo, wala talagang balak ang tao. Naibigay sa akin ang bata. Magbigay ka ng pera.
Sa mundong ito, meron bang pera na hindi kayang ipagsauli? Kung meron man, hindi ka lang nagbigay ng sapat. Binigyan ko siya ng 10 milyong card. Pero, ayaw talaga niya ng pera ko. Ang ganda ng batang ito. Mas mahusay kaysa kay King Yin. Dapat talaga ikaw ang dapat. 6 na taon na ang nakalipas, ako ang may pananagutan. Sige na, ikasal ka na sa batang babae na ito. Bumalik na rin ang mga bata. May asawa ka na rin. Maaari na rin akong makipag-ugnayan sa pamilya ni Jay. Sa ating mga ninuno, nakausap na. Akin to, ito ay aking sariling bagay. Ako na ang bahala. Wala na akong pakialam. Kailangan mong dalhin ang aking manugang. Mga apo ko. Lahat ng mga ito. Alam ko na. Huang Kaichun, cellphone, Yang Ying. Hands-free FaceTime call. Si Xiao Zhang. Tulungan mo akong maghanap ng tao. Mommy, magandang umaga. Mommy, salamat sa pagod. Kayo ng ilan? Anong kalokohan ang naiisip mo? Inay, ito ang unang araw mo sa trabaho. Huwag kang malate. Inay, mangyaring magsipilyo. Inay, mangyaring magbihis. Mommy, pakisuot ng sapatos. Mommy, pakikain ng masarap na pagkain. Parang may masama kayong balak. Ano ba ang iniisip ninyo? CJ, mamaya aalis na si Mommy para magtrabaho. Ngayon ang unang araw ni Mommy sa trabaho. Mamaya aalis na siya. Magiging sekretarya siya. Sasama namin kayo sa paaralan. Huwag kayong mag-cut class. Nakarinig ba kayo? Kuya, binago mo ang offer ni Mommy para sa trabaho. Para makapag-report si Mommy sa kumpanya ni Daddy. Hindi ba magagalit si Mommy? Yung 5 beses na multa. Hindi magagalit si Mommy. Kawawang Mommy. Si Kuya ang pinakamasamang loob. Magandang araw, nag-aasikaso ng trabaho. Sige, sandali lang. Ito ang G Group. Ginoo Ginang. Ito ang alok mula sa grupo ni G na ipinadala sa inyo. Pero malinaw na ang kumpanya na inaplayan ko ay ang grupo ni Lin. Bakit ang natanggap ko ay ang grupo ni G? Mga batang ito, hindi nakapagtataka kung bakit siya sobrang maalaga ngayon. Kaya pala, ibinenta na ang kanyang tunay na ina. Mayaman. Hindi. Hindi ko kayang makasama si G. Ibay sa parehong kumpanya. Pero 5 beses na multa. Ginoo. Nag-aasikaso ka pa ba ng pagpasok? Ang ganda ng batang ito. Talaga namang may talento siya. Nagbigay pa siya sa atin ng mga anak. Nanganak siya ng kambal. Talagang kontento ako sa manugang na ito. Sobrang saya ko. Hello. Pakipak ng 4 na sandwich. Sige, batang kaibigan, maghintay ka sandali. Ginoong matanda. Ito ay hika. Ito ay hika. Ginoong matanda. Ginoong matanda ang iyong hika. Nagawa na naman. Nadala mo ba ang gamot? Nagmamadali akong lumabas.
Nakalimutan kong dalhin ang gamot. Ako yun. Nagsimula na namang umubo ang matandang babae. CJ, pakiusap, bilisan ninyo. Alam mo ba kung sino siya? Ikaw na nga. Ginoo ng may-ari. Mas maganda na. Epektibo talaga yung silver needle mo. Dali, dalhin mo si Lola sa ospital. Mamaya sasama ka sa akin. Natakot ako baka tanungin ng doktor. Hindi ko maipaliwanag. May atake ng hika ang ginang. May nangyari sa nanay ko. Darating ako agad. Nasa ospital si Juan Juan. Ano? Anong ospital? Pupunta na ako ngayon. Ginoo G. Ginoo G. Bakit ka nandito? Ginoo G. Mukhang mahal ang sasakyan mo. Kitang-kita, mayaman ka. Huwag kang magpanggap. Anong kailangan? Sana isamahan mo ako sa biyahe. Saan? Sa ospital sa lungsod. Salamat. Saan? Sa ospital sa lungsod. Ikaw din pupunta sa ospital sa lungsod. Bakit ka pupunta sa ospital? Alam na ni G. Ibay ang tungkol sa dalawang bata. Ang natitira. Kailangan kong itago ito. Ako, medyo masakit ang mata ko. Kailangan kong magpa-check up. Yinanxi. Alam mo ba, kapag nagsisinungaling ka, mas mataas ang dalas ng pagdilat ng mata. Ako, sinasabi ko lang dahil masakit ang mata ko. Kaya ako dumidilat. Masakit ang mata. Tungkol sa pagtulong sa boss na manligaw. Kailangan pa rin akong umasa. Magkakaroon tayo ng dalawang pakinabang. Sigurado na ang taunang bonus ko ngayong taon. Paano? Gusto mo pa bang manakit? Walang hiya. Sumakay na kayo agad. Sumakay na. Doble ang bonus sa katapusan ng taon ngayong taon. Sumakay ka. Walang masama sa matandang babae. Buti na lang at marunong sa medisina ang batang ito. Sa murang edad, magaling na mag-iniksyon. Batang-bata, salamat sa pagligtas mo sa akin. Maliit na bata, salamat sa pagligtas mo sa akin. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Yichang Juan. Masayang Juan. Sa ganitong kabata, ang galing mo sa medisina. Sino ito? Isang tagapagmana ng pamilyang medikal. Ako ay nag-aral ng mag-isa. Ang aking mommy ay naghanap para sa akin ng isang napakahusay na guro na nagturo sa akin. May nararamdaman ka ba? Ang batang ito ay medyo kamukha ni Abay. Medyo kamukha siya ng binatilyo. Talagang kamukha siya ng binatilyo. Nakita kong lumaki ang batang binatilyo. Ang batang ito ay talagang kopya ng batang binatilyo. Habang tinitingnan ko ang batang ito, lalo ko siyang nagugustuhan. Magandang araw. Tatanungin ko na saan si Yichang Juan. Sa anong silid? Salamat. Ginoong Joy. Walang masyadong problema ang matandang babae. Nakatulog sa silid 401.
Juan. Mama. Juan. Ayos ka lang ba? Sisiw lang kasi si Mama na hindi ka naalagaan ng mabuti. Mommy, ako ang tumakas. Para makita si Daddy. Si Juan ang hindi nakinig sa iyo. Huwag ka nang malungkot. Babalik si Mama mamaya para magluto ng masarap para sa iyo. Siyang paborito ko, si Mama. Itong dalagang ito ang nagligtas sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, ako'y wala na. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari. Si Juan ay nag-aaral ng medisina. Ang pagliligtas ng tao at paggamot ay nararapat sa kanya. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Ikaw ay... Ginang, kilala mo ako. Ikaw ang ina ng batang ito. Hindi kaya, siya ang aking manugang. Itong bata ay ang aking apo. Ako ang nanay ng batang ito. Kung wala kang problema, aalis na ako kasama siya. Sandali lang. Itong batang ito ay ang aking tagapagligtas. Gusto kong niyayakap siya. Itong batang ito ay ang aking tagapagligtas. Gusto kong niyayakap siya. Nanay, yung lola ay napakamaamong tao. Mahal kong apo, mabait na apo. Ang apo ko pa nga ang nagsalba sa akin. Lola, nandito si Lola. Ito si Lola. Ito ang regalong pangpasimula ko sa'yo. Ginoo, napakamahal nitong regalo na ito. Hindi dapat. Alam ang asal. Huwag maging sakim. Mabait na bata. Juan, gusto mo ba? Gusto. Kung gusto mo, isuot mo. Ayan, Gil. Yay, hindi mo dapat gawin ang desisyon para sa bata. Hindi natin dapat. Nanay, bakit ka nandito? Sinusundan mo ako. Sinusundan kita. Ito ang nanay ko. Pupunta ako sa kanya. Sa puti. Tingnan mo agad. Itong batang ito. Kasing looks mo noong bata ka. Kasing-kasing mo. Anong klaseng kwento to? Hindi kaya ganito ang pagkakagawa kahit sa maikling pelikula. Lel, bakit ka nandito? Lel, bakit ka nandito? Itay, ako si Juan. Medyo masakit ang lalamunan ko. Buti na lang hindi alam ni G. Ibay. Juan, sa pagkakataong ito, kailangan mo munang magtiis. Ayaw ng mama na mawala kayong lahat. Kung wala namang problema, babalik na ako sa mga bata. Bakit umalis na agad? Paalam, tatay. Aking mahal na manugang. Nanay, huwag mong takutin ang mag-ina. Kung talagang matatakot sila, hindi na sila makikita muli. Hindi ba't ikaw ang walang silbi? Sinabi ko na sa'yo, dalhin mo ang aking manugang at ang aking apo sa pamilya ni G. Pwede rin naman ako. Masiyahan sa pamilya. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa iyong kasal. Hindi na. Hinawakan ko na ang apo ko. Minuto. 1 minuto na lang. Nanay, ginagawa mo ito para sa apo mo. Kahit ang anak mo ay kaya mong ipagpalit. Natatakot lang ako na hindi siya tatanggap sa'yo. Si Giangi, Ye ay napakabuti. Baka hindi ka pa niya gusto. Ikaw, bata ka.
Ay ng estudyante ni Lil. Hindi ba siya si Juan Juan? Mali ah. Ang pangalan niya ay Yi Changge. Nakasulat dito ay Yi Changhuan. Yi Changhuan. Ganito pala. Yi Nanxi. Talagang magaling ka. Apat na bata. Gustong-gusto si Ji Ibay. Alam ni Ji Ibay ang tungkol sa dalawang bata. Pagkatapos maresolba ang bagay na ito, talagang kaya ko pa bang isama sila sa pag-alis ng bansa? Bakit ka nandito? Ji Ibay, anong kalokohan ang ginagawa mo? Talagang ang tanga mo. Yi Nanxi. Naglakas ka ng loob na lokohin ako. Anong niloko kita? Ano ito? Yi Changge. Sila lahat ay mga anak ko. Dinala mo ang tatlong anak ko. At umalis ng 6 na taon. Dapat ba kitang parusahan? Ikaw, ano ang gusto mo? Gusto kong dalhin sila pabalik sa bahay. Impossible. Ang mga anak ko, imposible na iwanan ako. CJ, kaya sumama ka sa kanila. Sama mo akong bumalik sa bahay ng G. Ayaw ko. Hindi rin pupunta ang anak ko. Wala kang ibang pagpipilian. Kailangan mo akong samahan pabalik. Ayaw ko. Ngayon mo lang ako tinatanong tungkol sa anak. Alam mo ang mga taon na ito. Dala ko ang bata. Anong klase ng buhay ang dinaranas ko? Mula pagkabata, ikaw ay isang binatang pinalad at mayaman. Ang lahat ng natamo ko ngayon ay pinaghirapan ko ng todo. Nang ako'y nasa bingit ng kamatayan, nasaan ka? Kaunting-kaunti. Kapag lumalaki, nasaan ka naman? Isang magaan na salita mo. Gusto mo nang agawin ang bata sa akin. Nangangarap ka. Yi Nanxi. Ayaw kong makilahok sa buhay ng mga bata. Binigyan mo ba ako ng pagkakataon? Sa kabuuan, huwag mong isipin na mawawala sa akin ang mga bata. Maaari ka nang magpakakalmado. Maaari mo bang makinig sa akin ng maayos? Maaari ba tayong mag-usap? Nang una kong marinig na sinasabi mo ang tungkol sa mga bata, na nagkataon lamang, talagang nais ko na makipaglaban para sa kustodya. Ji Ibay, ikaw ba ay tao? Pero alam ko nitong mga nakaraang taon, talagang nagsumikap ka. Kaya sana, bigyan mo ako ng pagkakataon. Alagaan ka ng maayos. At ang mga anak mo, hindi ko kailangan. Sahod na 1,000,000 bawat taon. Maraming sideline na pwedeng pasukin. Hindi ko kailangang umasa sa kahit sino. Para mabigyan ang anak ko ng pinakamahusay na buhay. May kakayahan ako. Alam ko kung sino ka. Napakahusay mo. Ngunit mga bata, hindi dapat walang ama. Hindi mo sila dapat pagbawalan na magkaroon ng karapatan sa isang kumpletong pamilya. Tatay, ang tagal na nating hindi nagkita. Tatay, mga bata, gusto na gusto mo si Papa. Talaga bang nagkamali ako? Alam ko, hindi ka naniniwala sa akin. Pwede tayong magpakasal at kumuha ng rehistro agad. Maging totoong mag-asawa. Kung sakaling ikaw pa rin, ayaw mong paniwalaan ang sinasabi ko. Kaya ngayon, pwede na akong mag-iwan ng testamento. Kung sakali mang may mangyari sa akin sa hinaharap,
Lahat ng ari-arian ng Gigi ay sayo na. Anak ko, lola ko matanda na. Palagi niyang gustong makita akong magkaanak. Lalo na gusto niyang makita yung mga batang iyon. Kamakailan lang ay nagsusuri ako ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng nanay ko. Hindi ligtas na sumama ang mga bata sa akin. Kung pabayaan muna silang pumunta sa Gijea para matest kung talagang mahal nila si GB. Kung tunay ba nilang iniintindi ang mga bata at para maprotektahan sila. Pangako na si GSI ay hindi magiging masama sa kanila. Kaya ko rin na maging natural ang lahat. Dalhin ang bata. CJ, pahihintulutan ko muna ang bata na tumira sa bahay ni G. Pumapayag ako na pansamantala na tumira ang bata sa bahay ni G. Pero kailangan kong makaalis anumang oras na makapunta sa bahay ni G para tingnan ang bata. Okay. Kung ayaw ng mga bata sa pamilya G, aalisin ko sila. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari iyon. Ihahatid ko ang mga bata sa katapusan ng linggo. Umalis na. Sana tama ang ginawa ko. Ningning, Lile at Juan. Inilagay muna kayo ng mama kay Papa sa mga araw na ito. Kung sakaling bulin kayo ni Papa, kailangan niyong sabihin kay Mama. Agad kayong kukunin ni Mama. Okay ba? Opo, Mama. Hindi tayo bibiktimahin ng tatay. Mga anak, dumating na kayo. Tatay, dumating ka na. Sobrang miss na kita, Lele. Miss na miss din kita. Ang grupo ay para lang kay tatay. Huwag kang maging maliit na rebelde, inay. Sandali lang, ilalagay ko muna ang bata sa bahay niyo. Aalis na ako. Dadalhin ko sila makalipas ang ilang araw. Ikaw, hindi ka sasama sa kanila. Hayaan mong makipag-ugnayan muna ang mga batang rebelde na ito sa'yo. Para makasama kanila ng malapit. Galit ba si Mommy? Mabait na mga bata. Ako si Lola. Hello, Lola. Ikaw si Juan. Kaya ikaw si Lele. Magkamukha kayong dalawa. Kaya ikaw si Ningning. Hindi pa kita nakikita. Lola, ito rin ang unang beses kong makita ka. Parang ikaw at tatay. Si tatay ay matangkad at gwapo. Dahil ito ay maganda si Lola. Ilang taon na si Lola. Saan pa ang maganda? Sabi ni Mama, ang kagandahan ay nasa loob, hindi sa balat. Maganda si Lola, kaya gwapo si Itay. Kamukha kami ni Itay. Talagang kamukha ko si Lola. Kaya naman ang cute-cute ko. Aking mga mahal na apo. Kayo'y napaka-cute at matamis ang mga salita. Sobrang mahal kayo ni Lola. Manatili kayo sa bahay kasama si Lola. May mga laruan akong binili para sa inyo. At gumawa ako ng kwarto para sa mga bata. Tara, sasama kayo sa taas para tingnan natin. Ngayon, nararamdaman ko na kung ano ang nararamdaman ni Enaxi. Itong tatlong batang ito. Ikalawa, ikatlo at bunso. Ay nanay, hindi ko naprotektahan kayo ng maayos. Ihatid kayo sa pamilya G. Buti na lang. Nailigtas ang ating panganay. Mami, walang pinagkaiba ang tatlong nalantad. Sa apat na nalantad, kahit papaano, bigyan mo ng kapanatagan si Mami. Sabi mo, baka buliin nila ang mga kapatid mo. Paano sila mabubuli? Halimbawa, hindi papayagang kumain ng mga paborito nilang maliit na cake.
Halimbawa, sinasabi nilang maingay sila at hindi sila pinapayagang maglaro ng laruan. Sinamahan ko sila sa bahay ng G. Hindi sila nagdala ng maraming damit. Baka wala silang damit na maisusuot. Sinamahan ko sila sa bahay ng G. Hindi sila nagdala ng maraming damit. Baka wala silang damit na maisusuot. Hindi pwede. Kailangan kong tumawag ng video call. Sige, naiintindihan ko. Dali, halika dito. Nag-video call sila ni nanay. Umupo ka dito. Umupo ka dito. Sobrang saya nila naglalaro. Halika, makipag-usap ka sa iyong ina. Inay, maraming laruan dito sa bahay ni Itay. Inay, gusto ko dito. Inay, gusto kong manatili dito palagi. Yi Chenming. Mama, may tao sa labas ng pinto. Isang bungkos ng rosas. Pinadala ni Papa. Nasa bahay si Kid sa Gigi. Masaya silang naglalaro. Tututukan kita. Kapag hindi masaya ang mga bata, sasagipin ko sila. Huwag kang mag-alala. Hindi ka magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Nakatira na ang mga bata sa bahay ng Jay. Kailan ka lilipat dito? Ayoko talagang lumipat sa bahay ng G. Ngayon, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Gusto kong simulan ng formal na panliligaw sa iyo. Gusto kong simulan ang formal na panliligaw sa iyo. Hindi lang ako. Gusto maging ama ng mga bata. Gusto ko ring maging boyfriend mo. Asawa. Nasa panaginip ka. Mommy, gusto kong makita sina Erbao, Sanbao at Sibao. Gusto kong makita si Daddy. Mabait si Dabao. Sa ilang araw, dadalhin na ni Mommy. Babalik na ang mga kapatid. Sa tamang panahon, lahat tayo ay pupunta sa ibang bansa. Magkasama tayong lahat. Sige na, aking mahal. Kailangan na ni Mama pumasok sa trabaho. Mag-isa ka lang sa bahay. Mabait. Ehew. Hindi ko na nakita ng maraming araw ang mga kapatid. Hindi ko pa talaga nakita ang tatay. Gusto kong makita si tatay. Pero natatakot akong magalit si nanay. Mayroon. Wow! Ito ba ang kumpanya ni Papa? Ang laki. Ang galing ni Daddy. Sisirain natin ang lihim sa kumpanya. Hanapin si Mommy. Hindi ba magagalit si Daddy? Hindi magagalit si Daddy. Hindi alam ni Itay. Nandito si Inay para magtrabaho. Hindi siya magagalit. Gusto ko si Inay. Mga bata. Sino ang hinahanap ninyo dito? Hinahanap si Inay. Inay. Sino ang mommy nyo? Ginoong Ye. Binalaan ka ni Ginoong G. Hindi ka pwedeng pumunta sa grupo G. Umalis ka na. Ano ka ba? At nagtatangka kang harangin ako. Lumayas ka. Tia, paano mo magagawa yun, manakit? Kayong mga batang kalokohan. At naglalakas loob kayong lumabas dito. Kuya at ate, naramdaman niyo ba ang amoy na masama? Masamang tiya. Ah, ito pala ang lasa sa bibig mo.
Itong maliit na bastos. Nakakahiya ka sa akin. Hahawakan mo ba ako ng madiin? Sabi ni Mommy, mas malaki ang umaapi sa maliit. Mga walang asal ang mga ganyan. Sabi ni Mommy, ang manliligaw ng mahina ay hindi maganda. Ito ay walang edukasyon. Iyan ay, ikaw ay matanda na. Paano ka magkakaroon ng loob na manakit ng bata? Si G-Ibai ang aking fan. Yung mga batang hamak na ito ay nasa labas ni G-Ibai. Sa ibang babae, pinalo ko ang maliit na bastardo. Napakamakatwiran. Sino man sa inyo ang muling mangahas na humarang sa akin? Ipapalayas ko ang sinuman ng aking kasintahan. Sino man? Hindi iyan totoo. Wala talagang ama. Kasama kita. Nagsisinungaling ka. Maliit na bastardo. Tingnan mo kung paano kita aayusin ngayon. Tigil na. Tigil na. Ate kuya, wag mong gawing biktima ang kapatid ko. Okay. Maliit na masamang tao. Tingnan mo ako ngayon. Hindi ko kayo papakialaman. Tigil na. Ayos lang ba kayo? Sino ang nanakit sa inyo? Yung masamang babae ni Mommy. Binubuli kami. Nagawa na ng kuya ang paghihiganti para sa amin. Lumapit ka. Yikingin. Binubuli mo ang anak ko. Yikingin. Binubuli mo ang anak ko. Eh ano ngayon? Yenansi, nangangahas ka bang saktan ako? Inaalipusta mo ang anak ko. Bakit hindi ko kayang saktan ka? Yenansi, ikaw, anak na itinakwil ng pamilyang Ye. Ngayon, nangangahas ka pang magsinungaling sa akin. Ginamitan mo ang aking lalaki. Ngayon ay mailakas ka pang manakit sa akin. Siguradong, hahanap ang tatay ko ng tao para patayin ka. Tulad ng dati, na pinatay ang iyong ina, lahat ng humaharang sa akin. Kailangang mamatay. Kaya sa wakas inamin mo, na ang nanay ko ay pinatay niyo. Ano ngayon kung inamin? Ano naman kung hindi? Wala kang kakampi. Walang koneksyon. Walang suporta. Gusto mo pang makipaglaban sa akin. Hindi mo akalain na nagkaanak ka ng mga halimaw na ito. Na makukuha mo ang pabor ni G-Ibai. Kaya paano na hindi kanya sinagot? Hindi kaya mga batang ito. Lahat ay anak mo at iba't ibang lalaki ang ama. Kaya ayaw ni G-Ibai na magsuot ng green hat, di ba? Humingi ka ng tawad sa anak ko. Kaya mo yan, mama. Nasa panaginip ka. Mangahas kang batikusin ang anak ko. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Ayos lang ba, mga anak mo, nang aapi sa iyong teritoryo? Bakit ngayon ka lang dumating? Inaalipusta mo ang anak kong lalaki at babae. Huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Tatay, siya ang nang-aapi. Treasure Sand, Treasure Sea, Treasure Wu. Naglalaro pa rin kay mama. Nirerepekto pa rin si Lola. Kailangan mong suportahan kami. Tawagin mo akong daddy. Tapos na. Daddy, ito ang kuya. Kami ay kambal na magkapatid. Kambal na magkapatid. Lil, totoo, anak mo siya. Eh, bye. Lahat ng ito ay anak mo.
Ayaw kong maniwala. Hello, magdagdag pa ng isang sasakyan. Bakit magdadagdag pa ng sasakyan? Dahil hindi ka siya. Hindi ka siya. Hindi talaga ka siya. Yiking Yin, dumating na ang asawa ko. May sasabihin ka ba? Sabihin mo sa kanya. Asawa mo. Ji Ibay. Kailan ka? Naging kasama niya. Ako ang asawa niya. Narinig kong pinapahirapan mo ang anak ko. At pati ang yumaong biyenan ko. Hindi maganda ang mga salita. Diyos ko, itong 4 na bata, lahat ay anak ni Ginoong G. Tumahimik ka. Lahat kayo tumahimik. Si Abay, umalis ka. Siguradong niloloko mo ako. Hindi mo kayang mahalin ang isang itinakwil. Hindi ako naniniwala. Sabihin mo na, paano mo siya parurusahan? Talaga bang handa siyang tumulong sa akin? Dahil sa mga bata? Siguro dahil mahal mo ako. Yiking Yin, hinahampas mo ang anak ko. Maibabalik ko sa'yo. Pero sinisigaw mo ang nanay ko. Hindi ako makakapagpatawad. Tumindig ka at yumuko sa hilagang silangan. Humingi ka ng tawad sa kanya. Yinanxi, gusto mo akong tumindig. Ikaw pa ang karapat-dapat. Yinanxi, gusto mo akong magpatira pa. Ikaw pa ang karapat-dapat. Talaga. Asawa, ano sa tingin mo? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng asawa ko? O gusto mo bang magkaproblema ang pamilya niyo? Maging bankrupt? Lumuhod ka. Bakit hindi ka pa umalis? Tatay, ang galing. Ang tatay ay napakagwapo. Tatay. Nanay, nakita niyo ba? Huwag mag-alala. Ito ay simula pa lamang. Tiyak na, gaganti ako sa mga taong nanakit sa iyo noon. Babayaran ko lahat ng utang mo. Anong nangyari sa'yo? Walang anuman. Naaalala ko lang si nanay ko. Sa totoo lang, si nanay ko. Ang buong kwento ng buhay niya. Parang isang karaniwang babae sa angkan. Na nahulog sa isang phoenix man. At tulad ng lahat ng mga babaeng naniniwala sa pag-ibig, nagbayad ng napakalaking halaga. Sasalakay ako sa pamilya eh. Bumalik ako sa bansa. Talagang nandito ako para magsaliksik tungkol sa katotohanan ng pagkamatay ng nanay ko. Ngayon, nakuha ko na ang lahat ng ebidensya. Ilalagay ko sila sa kulungan para sa kanilang parusa. Para sa kanilang buhay. Bayaran ang kanilang kasalanan. Noong una, ako ang mahina na nagsumite nito. Lahat ng ebidensya ay tinanggihan. Hindi ko alam kung ngayon, maari bang gamitin ang kapangyarihan ni Jay. Sobrang handa. Bakit ka nandyan, Ji Ibay? Natapos na ang usapang seryoso. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ito. Paul mong niloloko ang account ko. Ulit-ulit mong niloloko ako. Ihulog mo na ako. Ngayon pa rin nakikipag-argue. Papaluin na kita dito. Anong ginagawa nyo? Mama, hindi na tayo kakain mamayang gabi. May problema tayo. Ayokong pakialaman. Anong ginagawa nyo, mag-asawa? Nasaan ang mga apo ko?
Nasa likod ko sila. Una na ako, inay. Lola, miss na kita, Lola. Hindi maganda na masyadong maraming bata. Ito, bakit 4 na bata? Ginoong Zhang, ano bang nangyari dito? Ayan, Gil. Matanda, hindi po kayo nagkakamali. Ayan, Gil. Ye, nanganak ng kambal na magkapatid. Kambal na magkapatid. Ikaw ay, ako si Dabawi Chang'an. Ako si Erbawi Changyin. Ako si Sanbawi Changhuan. Ako si Sibawi Changgo. Kayo ay 2 tao na magkamukha. Katulad ng papa, mga apo ko. Kagaya ng nanay nila. Maganda. Ako rin, may maraming apo at apo. Lola, saan nagpunta si Papa at si Mama? Bahala ka na sa kanila. Mga bata, nagugutom ba kayo? Nagugutom. CJ, dadalin kayo ni Lola kumain. Nang masarap. Hey, what you doing to me, babe? I'm really feeling just right. You got me twisted like that. Now I'm smoking on your vibe. Got me straight hitting the floor, but got me flying so high. Babaeng walang puso. Matutulog lang at aalis. Cute. Bakit kayo gising ng ganito kaaga? Nagyoyosi sina Daddy at Mommy. Si Mommy ay tamad. Si Daddy ay nag-ehersisyo sa umaga. Ang batang maliit, inilalabas ang siko. Ikalawa, ikatlo, ika-4 na anak. Tigilan na ang paglalaro. Mayroon pa kaming kailangang tapusin na gawain. Anong ginagawa nyo? Mama, hindi namin pwedeng sabihin. Bawasan natin ang bilis. Umupo ka. Jerry Bay, ikaw at ang 4 na batang masama na ito. Anong ginagawa nyo? I was a quick boy, diving too deep for coin. Siksi, hindi ako masyadong marunong makipag-usap. Pero gusto kong sabihin sa iyo. Mahal kita. Siksi, mahal kita. Gusto kong makasama ka sa tabi ng mga bata. Nagmamasid sa inyo. Nagliligtas sa inyo. Handa ka bang pakasalan ako? Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Handa ako. Ngayon, kaya't pakisara ang inyong mga mata. Kayo, gusto ko ring halikan. Halikan na. Gusto ko ring halikan. Bilis na. Gusto ko ring halikan.